Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video mag-a-unbox tayo ng panibagong lens. Ayan, meron pa akong kasamang manok Ayan Oh, 'di ba? May model ako. By the way guys, nandito tayo sa Camp Burabod Farmstead. So ayan, kung makikita nyo, nandito tayo sa labas, outdoor unboxing tayo. So ang setup natin is 2 cameras and 3 cameras. Bali, ginamit ko yung drone. Yun yung magiging top down video natin. So ayan, may idea na kayo kung paano gawin. So ito pakita ko lang yung drone. Check mo to. Yan. Ito. Ayan yung top down video natin. So ayun. So as I was saying, yung unbox natin ngayon is yung bagong lens natin. So ito. By the way, bago natin buksan to, shout out kay Joseph Filters. So sa kanya ko to binili, and thank you kasi ang dami kong tanong sa inyo, tapos nasagot nyo lahat ng katanungan ko, tapos nilagyan nyo ng fragile tong box natin. So safe na safe yung pagdating niya dito sa atin. So ito yung unit natin. So hindi ko muna sasabihin, pero yun nga, kung anong lens to. Bagay, mababasa nyo naman sa title kung ano. Okay. Kahapon ko pa actually ito nakuha yung natin, pero hindi ko pa masyadong asikaso kahapon. Tsaka by the way, bihira tayo makapag-unbox ngayon kasi nagkasakit tayo. Ayan sa sobrang safe nung ating box, medyo mahirap buksan. Ayun. Hindi, pagpasensya nyo na kung naririnig nyo minsan yung mga manok. Ang daming manok kasi nasa farm tayo ngayon. Tsaka maririnig nyo yung kuliglig. Yun! Ayan. So, eto. So, safe na safe. Daming double padding pa. Meron pang sa loob. So, ayan. Okay. Bali, magkakaroon ako ng in-depth review dito. So for now, yung i-discuss natin is yun nga, unboxing, quick review, first impression, tapos iti-test natin to yung video. Quick na test, tapos yung mga picture, kakaroon ako ng output kung ano yung ano yung verdict natin. Pero definitely magkakaroon tayo ng in-depth review dito. So ayan, ito yung box. So ayan na, nakita nyo na. This is Sigma 2470mm f2.8 DG-DN2 or Mark II. This is the art lens ng Sigma. So first time natin magkaroon ng art lens. Meron na akong Sigma pero yung APS-C na lens, which is the 16mm. So yun yung pinakaunang lens ko. Yun yung pinakaunang lens na binili ko. So, ayun guys, again, pasensya nyo na, ang daming tumitilaok na manok. Buksan na natin. Yun. Unang-una is the manual. Yan, ito yung mga manual, Chinese. Hindi naman natin binabasa. By the way, dito pala yung receipt. Sa magtatanong kung magkano yung price na ito. This is 75,990. So 76,000 na. So ayun. Okay, accessories muna. Anong laman? Strap. So may strap kasama. Alright. Tapos yung lens itself. Alright. Ganda, may lagayan pa. So ayun na, wala nang laman yung box. So ito yung lagayan niya. Ganda. So. Right. Ganda May padding pa. Yung Sigma 16mm ko, walang walang lagayan na ganito. Nasa box lang, parang ganito lang. Tapos padded nun is lang, karton. So ito, maganda kasi ayan kapadded ng foam. Diba? Ganda. Ito yung lens. Tignan muna natin yung loob. Ito yung hood. Tapos yun na. Maganda yung pad niya Safe na safe. Lagay muna natin to dito.
Oh, 'di ba? Nature na nature. Daming tumutunog-tunog, daming umaano na ano. So, isa sa reason ko kung bakit binili ko 'to kasi dahil sa portability niya, sa size. So, maliit na siya. Imagine 24 to 70. Tapos zoom lens siya, tapos f2.8. So, supposed to be dapat malaki. So, ayan. Okay. Alright. Ganda. Tapos, ito yung hood niya. May mga libreng background na ako kasi ang daming umiingay na manok. So, ayan. Ganda, oh. 'Di ba? So, basahin ko lang yung details. Hindi ko pa masyadong kabisado. Sigma 24 to 70. Art is successor to Sigma 2470 f2.8. So, yung Mark 1 natin. So, ito, which is known for its high optical performance and has a further improved resolution throughout the zoom lens. So this lens has sharpness throughout entire image and maximum aperture of even high resolution cameras focusing enhanced rendering performance. Hindi ko na mabasahin lahat yan. Nasa website naman yan. So ayun. Ang ano lang nito is mas maliit to ng ilang percent ba yun? Alagay yun dito. Basta mas maliit to compare sa Mark 1. So mas maliit na to. Pero mas alam ko mas maganda na to kasi yung Mark 1 nagkaroon ng issue yun sa sa dust. So pinapasok ng dust yun. So buksan na natin yung lens. Ayan oh. Ganda. Tingnan niyo naman oh. 'Di ba? Oh. Tapos ito. Okay, punta tayo sa sa features niya. So equipped with an aperture ring. So yung aperture ring niya ito. Ayan, f2.8 to f22. So yun yung niya. So yung kagandahan nito is na siya, na nababago. Asa na? Nakalock pala. Ito, naka-click. Aperture click. Ayan, nakalock kanina tapos ngayon naka-unlock na siya. So pwede mo na siyang bago-baguhin. Ano na to? Tawag nito? Wait lang. Paano ba? Wait. Oh, yun yung nakalock kanina. Ay, ito pala. Sorry. Dalawa. Ano yung nakala kanina? Aperture ba yun? Ayun, ito. Ayan o. Sorry. Yung kanina yata yung may click. Tapos yung ito naman yung wala. Yung smooth lang to. So, ayan. Manual siya. So, hindi nyo na kailangan magbago-bago sa camera. Dito nyo na pwedeng baguhin yun. So, from f2.8 to f2 tapos naka-auto. Auto yung isa eh. Ayan. Tapos ito yung may click. Ayan. Ayaw ko kung naririnig nyo. Ayan. Kaya dalawa yung niya. Ito yung isa, yung lock. Para nakalock na yung aperture nyo. Ba ito, hindi nyo na ito magagalaw. Ayan. Ito. Ay, saan na yun? Tama ba ako? Ayun, yun pala yung smooth. Saan na yung lock? Okay lang ako ng auto kanina. Kanina di ko magalaw eh. Parehas lang. Basta click tong isa, ito yung dapat yung lock. Wait lang, i-check ko lang muna to sa website. Dapat to eh, magla-lock to eh. O kailangan nakalock parehas. Basta yung isa, pag clinic mo, yung merong ito. Yan. Tapos yung isa naman, smooth. Yan, walang tunog. Okay? Tapos sa focus naman, ito. Yan. Ito, kung makikita nyo to. Meron siyang autofocus tapos manual focus. So, nakalock din yan. Ito. Ayan. Nakalock din. So, ayan. Ito yung manual focus. Kung magma-manual focus ka. Ito, not sure kung para saan to. Hindi pa ako nakakagamit na ito eh. Ayun, ito pala. Mayroon pang isa. 24. Para saan to? Yan. Yung zoom pala to. Ito yung zoom, 24 to 70. Ito yung isa. Hindi siya ayan. See? Ito. Pag mag-zoom ka ito sa taas, 24 to 70. Ayan. Tapos ito naman, yung isa is sa focusing. Pag magma-manual focus ka. I think sa lock to. Pero i-check ko pa. Sorry guys, hindi ko pa masyadong na to. Pero mag-i-in-depth review naman tayo. So, ayun. So, ito, pag nilock mo,
Hindi na siya magagalaw-galaw. Kumbaga nakalock na yung focus mo doon. So ayun, dito yata ito pala sa zoom, sorry, sa zoom. Ayan. Ayun, naglalak pa rin. Hindi ko magets. Hindi ko alam kung saan yung lock. Isa pa, ang isa sa tinitest na ito eh, kung bumabagsak. Hindi naman siya bumabagsak. Yung blades, ito yung zoom lock, okay, na-discuss na natin yan. Ito, by the way, yung hood niya, ito yung hood niya. So ayun guys, by the way, kung maglalagay kayo ng Indy filters, yung thread niya here is 82 yung size. So ngayon lahat ng Indy filters ko hindi kasya dito, I mean yung adapters. So bibili ako for 82. So ito yung mukha niya pag may hood. So ayan, may pindutan siya pag tatanggalin. So yun yung maganda dito kasi hindi siya kagaya ng mga common na lens na merong parang locking mechanism dito sa hood. So minsan bigla-bigla natatanggal. Ngayon guys, magta-try tayo mag-video gamit dito. Tapos later on magta-try tayo mag-picture. Quick picture tsaka quick video lang tayo para meron lang tayong sample. Kakabit ko lang dyan sa A7 III natin. So alright. Ito yung unang video natin gamit yung Sigma 2470. So naka 24mm ako. So eto by hand. Ayan. So I'm not sure kung gaano siya ka-wide. Bigat ang bigat. So ayan, ganyan siya. Alright, yan yung setup natin kanina. Diyan naka-tent tayo. Ayan. Tapos i-zoom natin ng onte. Gawin nating 35. Ayan. Ito yung 35 na hawak ko. Tapos 50. Malamang wala na. Mukha ko na lang yata makikita. So ayan. 70. Ayan. Ito yung 70 natin. 70. Asa na? Ayan. So ganda ng ano niya, ng zoom niya kasi hindi siya ganun ka unlike dun sa Tamron 70-180 ko. Ano mo talaga yung vibration eh. Ito hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun ka loose. So ayan. So ayan, nandito tayo sa Camp Burabot Farmstead. Ayan. Yun naka 24 ako, tapos 70, 50, 70. Ayan. Ayan. Okay. 24. Hirap lang nito yung pag-vlog na hawak yung lens na ganyan. Ang hirap niya. Medyo may kabigatan din siya kahit pa paano. Dahil hawak ko siya, wala kasing tripod or something na maliit. Handle. So, ayan. Alright. Okay. Kabit na natin. Magte-test tayo sa picture. Okay. So ngayon guys, na try na natin mag-video. So yung mga sample picture natin na kinuhanan ko kanina, sobrang bilis lang, mga 5 minute shot lang. So ito. Okay. So ito yung sample natin kanina. So ang una kong trinay is yung sun flaring. So ito kung makikita natin dito. By the way, this is raw. So in-import ko lang siya sa Adobe Lightroom. So ito yung trinay ko kanina. This is 24mm at saka naka f16 tayo. So ito yung flaring niya. So ayan. So sa mga mahilig mag-shot ng silhouette or gusto ng mga sun flaring. So ayan. Goods na goods to. So ayan. Hindi lang masyadong nakikita masyado kasi yung ko is pinanggamitan natin is yung parang halaman dito. So ayan. So this is 24 and then ito naman yung this is 57mm tsaka f22. So ayan. So makikita natin dito yung flaring. So okay naman siya, goods naman siya. So kung gagamitin nyo to, walang problema. So meron pa tayong ibang sample dito. Ayan. Tapos ito pa. So ayan. Okay. And then here we do have 58mm na f2.8. So ayan. So ayan kita nyo naman, sobrang linaw.
Sobrang linaw ng kuha niya. So this is raw again, guys. Lahat ng picture na nakikita nyo is raw. So unedited siya. This is 70mm. So ayan oh. Linaw. Okay? And then nagtry ako mag macro kanina. So eto, sobrang lapit ng kaya niya, siguro mga ganon. So here, try natin. This is 1:2.8. So tatry natin kung i-check ko na lang sa website kung gaano siya kalapit yung ano niya pag kukuha kayo ng macro. So ayan, this is 70mm, tapos ito pa 70mm, tapos 24. So itong 24 na to, as in sobrang lapit na lang niya, parang gano'n na lang. Okay, tapos here, alright, 24mm. Tapos dito naman, this is not really very good example sa ano, sa tawag nito, yung kung meron siyang big netting or yung tawag nito, kailangan i-correct yung mga linya na ano. So ito, this is 24mm. So yung mga kahoy, sinat natin ng ano. So 24mm f2.8, and then 24mm na f2.8. Yan, yung mga sample niya. So here, kung makikita natin dito, ano siya eh. Yan oh, meron siyang somewhat na ano. Itong part na to, sa side na to, siguro. So pag kinorek natin yan, if ever yung mukha niyan is, enable lens correction. Ayan. So kung nakita nyo yung difference. So meron siyang fish eye somewhere dito. Itong part na to. So ito naman yung close na ito, siguro mga 1 dipa sa ano na yan, subject na yan. Tapos ito naman, yan yung mga simple shot natin. This is again sa Campo Rabod. So ito, this is 24mm, and then ito yung 34mm. Tapos ito naman is 49mm. Tapos yung 70, may 70 pa ako, pero hindi ko yata nakopya. So ayan. So ayan, yun yung mga sample natin. So technically speaking, here, this is raw. So kung pag i-edit ko to, so magaganda pa yung picture natin. And then, given the fact na 5 minutes lang tayo nag-shoot para lang ma-review or ma-quick review natin tong lens na to. But basically, magkakaroon tayo ng in-depth review dito. So ayun guys, sa ngayon yun na lang muna. But first impression, ayun, again, sobrang happy tayo dahil nagkaroon na tayo ng, sobrang tagal ko nang inaasam tong lens na to, itong 24 to 70 na to, way back. Nag-start pa ako mag-photography and videography. 2015 pa lang, gusto ko na magkaroon ng ganito, pero wala eh. Mahirap. Tapos, lumabas yung Mark 1 neto. Gustong-gusto kong bilhin kasi sobrang mahal. So, ayun. So, pinag-ipunan natin. So, ayun guys, meron na tayo. This is good for video and photo. Ayun, yun yung verdict natin. Tapos, sa aperture neto, nagugustuhan ko yung may click, tapos yung smooth lang. Tapos, yung pag-zoom niya, sobrang smooth niya kumpara dun sa Tamron natin. Yung Tamron natin, pag nag-zoom ako dyan, medyo nagkakaroon ng vibration kasi matigas masyado. So, hindi ko gusto yung zooming ng Tamron. So, I'm not sure sa ibang Tamron na lens, pero hindi ko gusto yung sa 70 to 180. Pero yung quality naman ng picture niyan, tsaka video, maganda. And then sa manual focus, maganda rin ito, smooth lang din. Pero kailangan kong i-familiarize yung sarili ko kasi nandito yung manual focus, nandito yung zoom, ito, tapos nandito yung ano. Usually kasi yung zoom, nasanay ako sa kabila, nandito. Tapos yung focus nandito sa gitna. So ito naman yung focus niya nasa gitna. Yan. Ito kasi yung manual focus dito, yan usually nasa gitna. Ito naman yung zoom nandito. So, kailangan ko pang i-familiarize. Abangan nyo na lang yung in-depth review natin dito sa lens na to. Again, thank you Joseph Filters for handling the lens. Ma-deliver sa atin ng maayos tong lens na to. O-order pa tayo sa kanya ng iba pang lens and mag-upgrade tayo ng camera. So, ayun. Shout out sa iyo, sir. And again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. If you have any question, so mag-comment lang kayo sa comment section para masagot natin. Kung meron kayong mga gustong ipa-review, check natin dyan. Kung gusto kayo may gustong ipagawa dito sa lens na to, try natin igawa sa next review natin sa in-depth review. So ayan guys, again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!